Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Muli po nagbabalik Coach Oli News PH. Tayo po ay hindi po nakakapag-vlog masyado dahil very busy po tayo. Still, nandito pa rin po tayo sa Amerika at dito po tayo nangangampanya sa panig ng PDP at especially kay Pastor Kibuloy. Ayan po, ang pag-uusapan po natin ngayon, meron po tayong mga natatanggap na mga reports or intel galing sa mga taong may credibility at talaga namang pinagkakatiwalaan dito sa bansang Pilipinas na merong di umanong na pagsasanib etong si Bongbong Marcos at ang CPP-NPA para patumbahin ang Duterte at ipahuli si BP Sara sa ICC. Yes po, tama po ang narinig ninyo. Next in line na po si BP Sara. At pag-uusapan din natin yung press con ni Amy Marcos na kung saan ay talagang tipong ilalaglag niya na ang kanyang kapatid, pero inuuna niya muna sila Torres, sila Remulla, etc. etc. Ano ba ang stand, ang tayo po ng mga Duterte na hindi Ayminatics? Kasi alam naman natin meron talagang mga Duterte na Ayminatics na talagang kahit before pa, pinopromote na si Aimee. And tumahimik lang saglit, tapos eto na naman sila, pinopromote na naman si Aimee. Okay? I have nothing against them. They are entitled to their own opinion, no? Pero ang sasabihin po natin ngayon ay yung panig naman ng mga Duterte na hindi nabudol, na hindi nag-Ayminatics, and until now, nakatayo doon sa ang pinapakinggan ay si Tatay Digong at si Tatay Digong. Okay? So pag-uusapan po natin yan. Pero bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kakalimutan i-like tong video na ito. At sana sa mga hindi ko pa po subscriber, ay mag-subscribe po kayo dito sa channel ko, Coach Oli News PH. Hindi na po natin pagtatagalin, dediretso na po tayo sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay, simulan po natin dito na ipapa-aresto na po next si BP Sara. Sunod na umanong paaresto ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte base yan sa impormasyong nakuha umano ni Senator Amy Marcos. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. May impormasyong nakuha si Senadora Amy Marcos na posibleng ipaaresto na rin daw ng International Criminal Court o ICC si Vice Ayan, una, nasa ano na po tayo? Ito na, nasa dulo na po tayo ng kampanya. Kaya po tayo ay magtulong-tulong dito. Kumbagat sa basketball, tayo ay nasa last 5 minutes na po. Last 5 minutes na ang laro or last 5 minutes na ang kampanya. Kaya sari-sari po ang paninira at fake news at gagawin ng mga kaalyado niyang nagpapalabas ng survey etong sa panig nila Bongbong Marcos, no? And ako naniniwala, totoo po yung sinasabi ni Amy. Okay? Bakit? Kasi nasa last 5 minutes na nga po tayo. At nakikita po natin na talagang sisiraan po ang Duterte dahil nakikita po nila ang lakas ng Duterte. Kamakailan lang may mga napapanood akong videos na talagang pinagkakaguluhan si BP Sara. Sobra po. Kung wala siyang security, lamog-lamog ito si BP Sara. Makikita nyo, I'm even calling the bashers, even the mga nanonood sa akin na makamaka Marcos, even the politicians, tell me kung fake news ako. Pero legit ang sigawan ng tao noong si BP Sara ay umiikot. Talagang ang dami nagpapapicture. Grabe nga nabaligtad ang mundo. Ang sinisigaw ng taong bayan, Duterte. Duterte. Samantalang years before,
ang pinakasikat na apelyido sa bansang Pilipinas ay Marcos. Ngayon, ang Marcos ay mistulang tagapalakpak na lang ni BP Sara. Sinisigaw doon, Duterte, o andun si Amy parang amuyong. O, Duterte! Duterte! Si Amy parang amuyong. Papalapalakpak. Ganyan na po ang papel ng Marcos. And I know, even yung mga Ayminatics, even yung mga Marcos, you know, I'm telling the truth. Hindi po tayo fake news. Nakita nyo yan. Ngayon, ikumpara natin kay BBM. Nung siya'y nag-iikot, kakaway-kaway, walang pumapansin. Halos dinadaanan lang niya. Kaya nga hindi na nangampanya ng maayos itong alyansa eh. Hindi na sila nakapag-ikot ng todo. Ilan na lang po ang napupuntahan nilang syudad. Bakit? Ramdam nila eh. They know it. The politicians know it. The alyansa know it. Ito pong pagbanat kay BP Sara. Ito po ay last 5 minutes effort. Itong pagpapahuli kay BP Sara is last 5 minutes effort para hindi manalo ang PDP senators. Hindi manalo ang Team Duterte, hindi manalo ang Duterte. Kaya ako'y naniniwala, totoo po ito. Dahil bago ito sinabi ni Amy, meron na po kaming natatanggap na intel. Okay, ito, dediretsuhin ko na po kayo. And I'm sure, even yung mga ibang malalapit kay Duterte, yung ibang mga supporters ng Duterte, at even yung mga vloggers na iba na mga top-notch Duterte vloggers, nare-receive nila itong report na ito. Ipapahuli si BP Sara at may kamay dito ang NPA. May alyansa Bongbong Marcos at CPP-NPA. Okay? Ngayon, hindi ko po pinagbibintangan si Bongbong. Baka sasabihan naman ni Claire, nag-research ba kayo? Ginawa nyo ba? Inimbestigahan nyo buta? Ang sinasabi ko lang po sa inyo, eto, may natatanggap kaming intel at hindi lang po ako yan. I'm sure madami po na mga malalapit kay Duterte, sa mga Duterte, natatanggap yan. Tapos lumabas itong sinasabi ni Amy, kumokonek, eto na po. Eto na. Kaya in my opinion, Claire, let me repeat it, in my opinion, yung natatanggap naming intel ay legit. In my opinion, totoo. Bakit? Marami naman po kaming naibabalita na may sinasabi sa amin. Minsan hindi kami naniniwala, minsan naniniwala kami. Pero nagkakatotoo po. Halimbawa na lang, days before sumugod yung mga pulis sa KOJC, andun na po ang Banateros sa Davao. Bakit po? May natanggap kami na report, susugod ang mga pulis sa KOJC. Libo-libong pulis babastusin ang compound ng KOJC. At first, hindi ako naniniwala. Pero pumunta na rin kami doon. Anong nangyari? Tama ba yung natanggap naming intel? Tama or tamang-tama? Diba? Kaya po, sinasabi ko lang po yung aming mga natatanggap. Diba? Huwag po kayong magagalit kung naniniwala kami doon sa intel na aming natatanggap. Because, again, in my opinion, nagko-connect-connect po kasi lahat. Even yung ipahuhuli na si Tatay Digong dito sa ICC, pag-uwi niya galing Hong Kong, before nangyari yun, alam na namin. Sa Hong Kong pa lang, kami ay dumating doon at pinag-uusapan na namin.
Pagbalik ni Tatay Digong sa Pilipinas, huhulihin siya. Again, na-receive namin yung intel. Tumama ba? Sapul na sapul. Di ba? Ngayon, etong aming huling nare-receive, merong alyansang BBM at NPA, CPP-NPA. Maaring totoo, maaring hindi. Sinasabi ko lang, natanggap namin ito at hindi lang ako, I believe marami po ang nakatanggap nito. But in my opinion, totoo ito. Yung mga natatanggap namin na intel, sa pool. Kadalasan, sa pool, sa banga. Kaya po, totoo man to or hindi, kailangan natin bantayan si BP Sara. Kasi nararamdaman nila mahina po sila. Nako-compare nila yan eh. You even look at the senators. Ha? Kinagat na po nila yung patungkol sa China, meron daw espiya ang China, etc., etc. Do you believe that? Do you believe that? Di ba? Bakit? Ramdam nila ang lakas ng Duterte. Panuorin ninyo yung pag-iikot ni BP Sara. Kitang-kita po. Ngayon, magtataka tayo. Bigla na lang. Mamaya, panalo sila sa eleksyon. Really? They are preparing na po for this massive cheating sa eleksyon. Ulitin ko po. That is my opinion, Claire. Pero nakalatag na po eh. Hindi mo na po kailangan ng ebidensya. Hindi mo na kailangan mag-research. Gaya nung sinabi ni Bongbong Marcos na walang pumasok na baril sa KOJC. Kailangan pa bang imbestigahan yun? Lantaran sa media, sa social media, and even as we were there. We were in front of the police na may hawak na mahahabang baril. Yan po yung sinasabi natin eh. Yan po yung sinasabi nila na lagi si Claire naghahanap ng ebidensya na nasa pagbumuka na niya. Di ba? Ang hirap po sa ibang tao na parang ang hirap gisingin ng taong gising. Ang hirap gisingin ng taong nagtutulog-tulugan. Hindi mo magigising yan. Yung mga ebidensya nasa harap na nila. Diba? President Sara Duterte. There are also allegations that several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. Tumanggi ang senadora Immediately. Ano ibig niya sabihin? Mag-i-issue ang ICC ng warrant immediately. And mag-iingat si BP Sara sa mga campaign na pinupuntahan niya. Bigla siyang aarestuhin dyan. Dadalhin sa base mismo ng militar ng mga sundalo natin, dyan sa Villamor, hello, gamit ang isang eroplano ng mayamang negosyanteng supporter nila at kikidnapin si BP Sara papuntang Hague. Baka mamaya, part 2 ito. Tanong, mangyayari yan? That is very possible. As we get closer to the election, at habang lumalakas po ang Duterte, gagawin nila ang lahat. Kasi may problema po sila pag nakaupo yung 10 senator ng Duterte. Kaya sinasabi ko paulit-ulit dito sa kampanya namin dito sa Amerika, it is very important na manalo yung 10. We have a very big problem pag natalo yung 10. Anong sigaw ng mga tao dito?
Ako, naniniwala ako sa mga pununtahan ko sa Amerika, sa mga nakakausap ko, sa kampanya namin, sa Hawaii, sa New York, sa Las Vegas, dito sa LA, sa Deleno, malakas po ang Duterte and sure win. Ang problema, ang sigaw nila dadayain. Marami nga hindi nakaboto because online voting. Wala silang tiwala sa online voting. Sinasabi nila, Coach Oli, anong gagawin natin? We have no solution but tambakan ang kalaban. Kaya napaka-importante, hindi lamang iboto ninyo ang inyong Duterte, kundi ikampanya nyo sa Pilipinas. Kailangan tambak. And if the alyansa ni BBM, makikitang mananalo talaga tong Duterte na ito, papa-aresto to si BP Sara. Hindi nila papayag to gain the control. Kaya nga po, yung intel na sinasabi natin, sinimulan po yan kay Pastor Kibuloy. Tapos si Duterte. Why? Ito yung mga talagang lantarang lumaban sa NPA. And I'm sure even Aimee knows this. Ito yung mga tao lumaban sa komunista. Kaya nakikipag-friends itong mga ito. Di umano. Yan ang sabi sa CPP-NPA para pabagsakin ng Duterte because they will not give the control or power to back to the Duterte. Bakit? Kasi malilintikan yung mga negosyanteng, mga drug lords dahil malilintikan yung mga CPP, NPA. Kaya po nagsasama-sama na po yung mga yan. And I believe, totoo po yun. Lahat po andyan eh. Yan yung sinasabi natin. Napangalanan ang kanyang source. Nitong linggo, sinabi ni VP Sara na nakarating na rin sa kanya ang balibalitang ipaaresto siya. Oo, naako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Kung ipaaresto man daw si VP Sara, tiniyak ni Ito tingnan ninyo. Tingnan nyo mabuti. Wala naman talaga si listahan before si VP Sara. Maraming pangyayari ngayon na naglalabasan lang ngayong panahon ni Marcos. Dati naman wala tayong problema sa ICC, di ba? Ay, sa China. Ngayon, bigla-bigla na lang tayo may problema sa China. Before naman, wala sa listahan si Sara. Kayo na lang bigla-bigla, labas na naman si Sara sa listahan ng ICC. Di ba? Senator Aimee na haharangin niya ito. Muli niyang iginiit na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Sabi ni Aimee. Ibinunyag din niya ito. Muli niya Sabi ni Aimee, haharangin daw niya kung sakaling paaresto si BP Sara. Aimee, ito stand lang mga Duterte na hindi Aimenatics, na mga Duterte hindi nabudol. Siguro, it's safe to say, this is my stand. Yung ginagawa ni Aimee, still, mabigat. Dahil siya'y nagsasalita na. But up to this, it's all talk. It's all talk, it's all promotion, all his agenda, all her agenda. Sinasabi niya merong lulong. Di ba? Pero hindi niya pinapangalanan. For the meantime, di daw niya papangalanan. Pero teka muna, kailan mo papangalanan? After the election? Pag panalo ka na? That is another budol. As for me, okay itong ginagawa ni Aimee if merong backup ng aksyon before the election. That is very important. Hindi action after the election na nakuha mo na ang suporta ng taong bayan or makikita mo kung makukuha mo ang suporta. Kung hindi sumuporta, ilalaglag mo ang Duterte. Sawa na po kami sa budol ng Marcos. Tama si BP Sara, palitan mo na yung apelyido mo. Bangag, palitan mong bangag. Di ba? Until walang aksyon, puro salita. Huwag na po tayong papabudol. Ngayon, hindi natin sinasabi kasi na hindi natin susuportahan si Aimee kung gumawa ng aksyon. Pag may aksyon, pwede. Kasi sabi niya, hindi niya haharangan niya kung aarestuhin si Aimee, ay si BP Sara. Anong ginawa mo? Nung pinaaresto na si PRRD, ba't hindi ka nagpunta ng Villamor? Di ba? Alam mo, kung ikaw nagpunta ng Villamor at pilitin mo yung mga pulis na pumasok ka, papapasukin ka, bakit? Hindi ka kayang saktan yan. Dahil ang nakaupong presidente ay kapatid mo.
Ikaw lang ang makakahinto nun. Not even BP Sara, hindi siya pinapasok. Wala nga makakahinto nun. The AFP na hindi gumalaw at ikaw na hindi rin gumalaw. Wala ka doon eh. You're late. You're too late as a hero. Ngayon, baka mamaya papaaresto si BP Sara, sasabihin mo na naman, hindi mo papayagan, haharangin mo. Pero hindi ka naman darating. Tapos magpupuputa ka rito sa Maynila. Magpupuputa ka rito habang nandun sa eroplano si BP Sara. Hinahamon namin ikaw, Amy, wag all talk. Lagyan mo ng aksyon before the election. Ha? Oh. Ang iginiit na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Samantala, ibinunyag din ng senadora ang umano'y master plan ng gobyerno para pabagsakin ang mga Duterte. Yan daw ang lumabas sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ang lahat daw ng ito nakasaad sa dokumentong pinamagatang Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan. Yan ang sinasabi ko. Mid-election sprint final action. Ibig sabihin nga, last hurrah nila. Mag-iingat po tayo sa Pilipinas. Meron kasi ako mga nakakausap na mga politiko. Dati ng politiko. Close to us. Some of them, best friends ko pa nung ako'y high school. Meron sila dyan tinatawag daw na last 2 minutes. Ngayon, nasa last 5 minutes tayo eh. Yung last 2 minutes, yaan yung the night before. Diyan po magkakabayaran. Hindi ko sinasabi ngayon lang. Dati pang ginagawa yan sa eleksyon. Andyan talaga yung budmura ng pera. No? Pero siyempre, they are preparing the way for that. Pinapalabas nila ngayon sa survey, mamaya i-discuss natin. Para kung sakaling magkaroon ng dayaan or bayaran, malinis na po. No? So, totoo to sinasabi ni Amy na andi dito na po tayo. Kaya mag-iingat tayo, lalakas po ang sa opinion ko, ang krimen dyan sa Pilipinas. And you can attest to this. No? Yung mga kasing edad ko, ilang election na po ang dumaan. No? At ganyan po ang nangyayari. So, kailangan lang natin maging vigilant. Kasi, alam nyo po, kung nangyayari yan before, mas talamak po ngayon. Kung may drug addiction before, mas talamak ang drug addiction ngayon. Kung abusado ang mga dating gobyerno, mas abusado ang gobyerno ngayon. So kailangan magbantay tayo ng matindi. Ng kaalyado ng administrasyon na naka-CMD. Ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Nilinaw naman ni Senator Amy Marcos na hindi pa pinal na committee report ang inilabas niyang findings. Gayunman, kasama na rin dito ang kanyang rekomendasyon na paimbestigahan sa ombudsman ng ilang opisyal ng gobyerno na may partisipasyon sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Hindi pa rin daw tapos ang pagdinig ng kanyang komite. Hindi naman ikinagulat ng Malacanang ang mga pahayag ni Senator Amy. Hindi na po siguro kataka-taka kung ganyan po ang kanyang magiging panuran, kanyang opinion. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Of course, ang palasyo dinideny kung ano man ang kanyang opinion. Ayan, magalang pa rin ano. Dininay ni Claire, pero pansin nyo hindi niya pinitik si Amy. Ano? So, Amy may magagawa kay. Kasi hindi ka nila kayang galawin. Still, you are a blood. Still, ang apelyido mo ay Bangag. Ay, Bangag. Marcos. Marcos. Sorry. Apelyido mo ay Marcos. So, hindi kanyan basta, believe naman ako kay BBM kung ilalaglag ka niya. Kung buhay ang tatay niya, siguro binatukan niyan, ginulpian si BBM. Kung gagawin niya yan sa anak niyang babae. Diba? Hindi ka niyan papayagang galawin. No? Kaya may magagawa ka po, Amy. Sana wag lang purong salita. Makikita mo kahit sila Boying, hindi siya pinitik eh. Dininay lang, tulad ni Claire. Ito si Claire, palapitik to. Di ba?
Wala. Nung debate nila Banat Bay, wala na siyang pinag-initan kundi si Banat Bay. Hindi ko alam kung may asawa to si Claire o wala. No? Pero siguro kung walang asawa ito, baka mamaya, type niya pa si Banat Bay. Diyos ko. Wala na siyang bukang bibig ko, hindi. Banat Bay, Banat Bay, Banat Bay. Eh, no? So, ewan ko sa'yo, Claire. No? Ito ang solusyon ng bansang Pilipinas according to Marcos. Claire, ikaw ang magsalita. Parang ganun lumalabas di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos maikli ang sagot sa pahayag ng kanyang ate. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Nagbabalik Ayan, di ba? Ganun lang ang ginawa. Everyone is entitled to their opinion. I disagree. So, dininay lang. Walang pitik. Tapos, harang na ito si Jay Ruiz. Di ba? Kung hindi yung kanyang assistant, si Jay Ruiz, hawak yan. Hindi niya lang diretso rito, pero hinarang niya na. Okay, ganun. Di ba? So, bakit? Hindi nila kayang ipaliwanag. Totoo po kasi. Totoo. So hanggang deny lang sila. Alam mo ang sinasabi nga dito, sabihin mo lang fake news. 'Di ba? Yan daw ang mga taong hindi makapaliwanag. Wala silang kasi totoo. Yan yung sinasabi sa akin ni Jason na yan na po ang style. Ganyan po ginagamit na yan dati. Pag di mo mapaliwanag ang isang bagay dahil totoo, sabihin mo lang fake news. Then deny it. Yeah? That exactly ang ginagawa ni Bongbong Marcos. O, next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin, taas ang kamay! Sige nga, lagay nyo dyan sa comment section. Ilagay nyo dyan sa comment section kung kayo ay naniniwala pa sa survey ngayon. Di ba? I mean, sa survey nila, lamang ang bangag senators. Pero ang pinagkakaguluhan, si Sara. Ang kampanya ni Sara at PDP, napakadaming tao. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Hindi lang sa Maynila, kundi sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Samantalang hindi sila makapagkampanya ng maayos. Nilalangaw pa. At yung vibes sa loob, tahimik. Doon, sa vibes ng kampanya ng mga Duterte, matindi. Talagang sila. Talagang sumusuporta, naiiyak, sumisigaw, naghihiyawan, lahat na po. Labas ang pawis, lahat ang suporta. Tapos may trust rating. Lamang si Marcos kay Sara. O pakinggan natin, pambihira. Bumaba ang trust rating pero karamihan pa rin daw sa mga Pilipino nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Bumaba ang trust rating pero karamihan naniniwala pa rin kay Marcos. Anong sa tingin ko dyan? Spin nila yan. Paconsuelo de Bobo sa Kastila. Kastila ba yun? Parang, sige, pagbigyan natin, kunwari, bumaba tayo. Pero, in totality, lamang pa rin tayo. Mamaya, ipapakita ko sa inyo na in my opinion, itong survey na ito is fake. I'll give you a concrete evidence. Kaya, wala akong tiwala dito. Binigyan lang, kunwari, bumaba si Bongbong Marcos sa survey, tapos konti tumaas si BP Sara para hindi pagdudahan, and yet, lamang pa rin si Bongbong Marcos. Ganito po, kaloko-loko itong mga ito. Marcos. Ayon yan sa pinakahuling Okta Research Survey. At sabi ng Pangulo, Okta Research. patunayan na nararamdaman ng mga tao ang mga ginagawa ng gobyerno. Base sa Okta Survey, 60% ang trust rating ng Tingnan mo, April 2 to 5. Ngayon nilabas. Ngayon. Ngayong panahon. Bakit? Kasi may lumabas na survey na legit, bagsak na bagsak si Marcos. Sa katunayan, hindi pwedeng hindi totoo yun. Totoo po yun. Alam nyo kung bakit? Galing mismo sa bibig ni Marcos, totoo yun. Kasi,
Siya mismo nagkomentaryo patungkol doon. Pati yung kanyang aso na si Claire, nagkomentaryo patungkol doon. 'Di ba? Anong sabi nila? Dahil ito ay patungkol sa paninira sa kanila dahil pinifake news sila. Pero hindi raw totoo yung mga binibintang sa kanila. So, kaya ganun kababa yung survey na yon dahil sa fake news. Sa madaling salita. So, ibig sabihin naniniwala sila doon. Kaya meron silang counter-attack. Ito yung counter-attack nila. Lamang pa rin si Marcos kay Sara. Kasi doon, tinambakan talaga ng sobra-sobra ni BP Sara, ito si Marcos. So, ako, mas naniniwala ako doon dahil yan po ang nangyayari. Yan po yung nakikita natin sa kalsada. Yan po yung nakikita natin sa balita. And at the same time, sila mismo, si Claire at si Marcos, nagkomentaryo patungkol doon. Pangulo nitong Abril, mas mababa sa 65% noong Nobyembre. 23% naman ang nagsabing hindi sila tiwala kay PBBM, mas mataas sa 12% noong November 2024. Lumabas din sa survey, tumaas naman ang tiwala kay Vice President Tumaas si VP Sara. Sara lamang pa rin si Duterte Marcos. sa 58% mula 49% noong huling quarter ng 2024. Ginawa ang survey mula April 2 hanggang 5 sa April 2 hanggang 5. Bakit ngayon lang nilabas? Again, pangontra doon sa lumabas na survey na legit. 1,200 respondents. Mayroon itong plus-minus 3% na margin of error. Well, it just validates that what we are doing. Anong ginawa nyo? Anong proyekto nyo? Anong tulay na gawa ninyo? Anong trabahong na-create ninyo? Ito naman si Marcos. So, hindi ka ba nabubilaukan sa mga pinagsasasabi mo? Di ba? Marcos, ano ka ba? Anong lehitimong proyekto na gawa ninyo? Wala ngang ina-announce yung aso mo eh. Kung hindi banata ng Duterte. Anong binabalita ng PCO mo? That people are now beginning to understand what we have been trying to do for the last 2.5 almost. Anong trying to do? What are you trying to do for the last 2.5 years to 3 years? Is to attack and eliminate Duterte in the picture. In the politics, in the Philippine politics yan. Wala kayo. 3 years. So it continues to inspire me because it shows that we're making progress. At mabuti naman at nakikita ng taong bayan kung ano yung ginagawa natin at paano makakatulong ito sa pampaganda sa kanilang mga buhay. Mga kapatid, ako Ay, nako. Ngayon, papatinayan ko sa inyo. Okay? Bakit fake news ito? Bakit sa tingin ko, in my opinion, Claire, fake survey ito. Tingnan nyo po, observe nyo po ha. Ito po ay lilabas na survey. Aglit lang ha. Ayusin lang natin. Okay. Bago po ito eh. Top performing branch of government. Ito nilabas mismo sa Facebook page ng House of Representatives. So galing po ito sa kanila. Ang pinaka-top branch ay House of Representatives ni Tamba. Sumunod ang COMELEC, sumunod ang Office of the President, sumunod ang Supreme Court, sumunod ang Senate, kulelat ang Office of the Vice President. Natutuwa sila kay Tamba. Sa totoo lang, hindi nga tumataas sa survey ito si Tamba. Ayaw nga ng taong bayan dito kay Tamba. And yet, tumataas ang tiwala sa House of Representatives. Sasabihin nyo, Coach Oli, iba naman yun. Buong opisina yun. Hindi lang this is about Tamba. But still, ang tiwala ng taong bayan
kay Tamba at saka sa House, napakataas. Number 1. Di ba? Even above the Senate, even above the office of the Vice President. Sabi ko, kalokohan yan. At ito, bago po itong survey na ito. Ha? Ito ay kalalabas lang. Titingnan natin. Ha? Basta ito ay kalalabas lang. So, questionable yung April 2 to 5 na nilabas nung kaninang pinakita kong survey, tapos ito bago. So ito, optics po ito. Ha? Ito ang spin na ginagawa ng gobyerno ngayon na leaning towards doon nga sa election. Pinapakita nila na maraming klaseng survey. Doon sa survey nyo, bagsak ako, lamang si Sara, pero dito sa survey ng lamang ako kay Sara, dito, lamang ang office of the President sa office of the Vice President. Di ba? Ang nagkamali sila dito, nilagay nila sa top ang House of Representatives. Which I really don't believe. And I'm sure, more than half of Filipinos will not agree to this survey. Ito ay lantarang kalokohan. At sabay po silang lumabas nung survey na kung saan bumaba konti si Marcos at tumaas konti si Sara, pero lamang pa rin si President Marcos kay Sara. Sabay dito. Again, optics. Yan ang gusto nilang palabasin sa taong bayan. Kaya mag-iingat po tayo mga kababayan ko. This is very, very important. We are entering the last 5 minutes of the election. Palapit na po. Importante, ulitin ko, hindi po natin lang iboto ang Duterte. Importante na wag na natin hayaan na may isumingit pa. Kaya ako I will not agree na voting for Amy Marcos. No? Kasi posibleng may malaglag pang Duterte eh. At the same time, kailangan nating tambakan. Yan lang ang panlaban natin sa daya. May mga sinasabi nga na even si PRRD ay dinaya nung panahong siya'y naging presidente, kaya lang masyadong malaki ang lamang. No? Kaya kailangan po ganyan po ang gawin natin. Tambakan natin. Huwag lang po natin silang iboto. Magsama-sama po tayo. Ikampanya po natin ang Duterte. We make sure Duterte po. Importante. That is very important. Hindi po 9, hindi po 8, hindi po 7, kung hindi yung 10 mismo. Kaya kalokohan na itong mga survey na ito. Ito ay piniprepare lang. Mind conditioning. Kung sakali magkaroon ng pandaraya. Ako, hamon ko lang. Si VP Sara nag-iikot. At may napapanood akong siya'y pinagkakaguluhan. Sana mag-ikot din to si Marcos. To back up this survey. Pakita ninyo yung crowd. Pakita nyo yung top shot kung marami nag-a-attend ng rally ninyo. Mag-ikot si Marcos, wag lang sa mga Ilocano. Mag-ikot siya sa ibang lugar. Wag lang sa norte. Wag lang dyan sa Solids North. Mag-ikot siya gaya ni VP Sara. Back upan nyo na mataas ang tiwala ng taong bayan sa inyo, kung kayo pinagkakaguluhan. Subukan mo. Mag-ikot ka, isama mo si Tamba. Representing the House of Representatives. Kung pinagkakaguluhan. Sasabihin ko sa inyo, hindi nyo kaya yung hamon namin. Bakit? Hindi kayo pagkakaguluhan ni VP Sara. That's why, in my opinion, kalokohan talaga itong mga survey na ito. Ito po ay lantarang pagsisinungaling. Hindi po ako naniniwala dito. Balikan po natin yung sinasabi natin kanina. Una, huwag naman sana nating hayaan. Totoo man to or hindi, tanong po natin kay Marcos. Totoo bang nag-aalyansa na po kayo at ang CPP-NPA
at ang ICC para ipahuli si BP Sara? Yan po ang katanungan. Pangalawa, IME. Ito in my opinion, or maybe the opinion ng mga Duterte, mga Duterte supporters na hindi naging IME-natics ever at hindi nabudol. What you are doing is good, pero kailangan may action yan. Hindi porket, kasi may nagsasabi na iinsulto raw si IME, kinakain na niya yung pride niya, para lang talagang masuportahan ang pinaglalaban ng taong bayan. Even to the point na sinabihan siya ni BP Sara na magpalit na ng apelyido at sinakripisyo niya yung kanyang pangalan at tatawa-tawa na lang siya. Ako po hindi ako naniniwala doon. That is sacrifice on the part of IME. You know how I see it? I see it as a promotion coming from BP Sara. Ganun po mag-promote ang Duterte. Tatandaan po natin. Paano pre-promote ni PRRD si Ipe? Di ba? Nagustuhan daw niya yung mga dating pakikipagtalik sa pelikula ni Ipe. That is not an insult. That is promotion. So yung kay BP Sara nagsasabi, sinasakripisyo niya na ganyan-ganyan dahil iniinsulto siya sa rally mismo ni Sara, binabanatan mismo ni BP. I don't believe that. That is promotion for IME. Kung gusto niyo iboto si IME, it's up to you. Hindi naman po diktador ang Banateros eh. Ang sinasabi lang po namin, iingat po tayo. Kasi even before pre-promote ni BP Sara si Marcos, si Bongbong, ingat na po tayo. Ha? Kailangan lagi ang proteksyon natin sa budol is gawa muna, resibo, action muna bago boto. Maraming salamat po at huwag niyo pong kakalimutan i-like tong video na to at sana mag-subscribe po kayo sa aking channel, Coach Oli News Page. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, God bless everyone.